Okay, for today's video, sasagot tayo ng mga katanungan na receive ko galing sa aming kapitbahay, sa aming kamag-anak, ayun, na bakit ko daw pina-check yung aking anak sa developmental PEDSA. Ayun na nga. Syempre, bago ko po pina-check yung anak ko, nakitaan ko na siya ng mga sign or behavior ng autism. Before ko siya pina-check, in denial pa rin ako nun. Kasi nga, sabi ng iba, ganyan lang yan. Kasi nga di na-expose. Kasi nasa bahay lang palagi, ganun. Hindi lang nasanay sa tao. Tapos lalaki siya, kaya delay talaga. Until natin, try ko siyang pinasok muna sa nursery school. At dun ko nakita na iba siya talaga. Hindi siya makasabay sa mga classmates niya. And then, kinausap ako ng teacher na there's something wrong kay Lucas, gano'n. Then, sabi ko, nakikita ko naman yun. But, you know what? I'm still grateful pa rin sa teacher. Kasi, iniintindi niya si Lucas kahit gano'n. Sabi niya sa akin, wag lang sumuko. Papuntahin mo lang ng school para ma-practice niya lang yung daily routine niya. Yung purpose ko lang naman na pinasok ko siya sa school is para ma-expose siya sa mga kids kasi nga hindi siya nakalaro sa mga bata. Nung dating nag-work ako, nasa loob lang sila ng bahay. More on screen time palagi. Kaya ganun. Baka sabi ko baka ganun lang yung reason kasi nga mag-isa lang siya sa bahay. Mag-isa lang sila dalawa ng lola niya sa bahay. I'm so grateful talaga kasi ako nakatagpo kami ng teacher na parang yung dedicated siya talaga sa trabaho niya. Dedicated siya sa pagturo sa mga bata. Sabi ko sa teacher niya kahit hindi muna siya mag-excel sa academic. Kasi alam ko naman si Lucas ay matalinong bata. Sa bahay, memorize niya, kabisado niya yung shapes, colors, yung alphabet. Problem sa kanya is hindi siya nagko-communicate. Kaya after 2 months nag-i-school si Lucas, nagpa-sked kami na ipacheck ko talaga siya sa developmental PEDSA. And then, yung schedule namin is May 2025. Ganun pala karami yung case ng mga autism ngayon. So, sabi ko kay Doc, kung pwede ba i-insert lang kami just in case kung meron mag-back out na client niya. Kasi nga early intervention sa ganung edad niya mas okay and I believe mas maagapan sila. And then luckily last November 28, 2024, yes, nakapunta kami kay Doc kasi nga may nag-back out na client. Imagine, dapat yung schedule namin is May 2025 pa. So, nakapasok kami November 2024. So nagpapasalamat talaga ako kasi nga this is crucial for his development and progress. And then, ayun, inassist na si Lucas. And then, after nun, kinausap ako ni Doc na ganito, ganyan. Sinabi na sa akin ni Doc na, ayun, na-diagnose na siya with ASD, with GDD. Ayun. Sobrang sakit. Sa bilang isang ina, yun na nga, hindi normal yung anak ko. Meron siyang autism. Masakit pero, yes, kailangan kong i-accept yun. Yung kirot sa puso ko ay grabe. Nung magdamag umiyak ako noon, until now, kasi na, ito yung way ko para i-express yung feeling ko at hindi naman ako sumusuko. Ayoko umiyak sa video na to eh. I'm glad kasi nga si Doc pinaliwanag yun naman sa akin yung mga reason bakit nagkaganon si Lucas. Ganun siguro pag inaka na when it comes sa anak mo, grabe yung kirot sa puso mo na parang sabihin mo na sana ako na lang instead na siya. Parang ganun. Sabi ko sa sarili ko after kong umiyak buong magdamag, sabi ko kailangan ko acceptance talaga na kailangan ko tong harapin. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan ko siyang tulungan. So, may mga
signs na akong nakita sa kanya, I give up my career. Pinag-usapan namin ng hobby ko na kailangan i-focus ko muna yung time ko, yung attention ko sa anak namin. So yung hobby ko na lang ngayon yung nagtatrabaho. So alam naman natin, hindi naman natin madinayin sa Pilipinas na hindi naman ganun kalakihan yung sahod dito. Na hindi siya talaga ganun kalaki. Depende siguro sa company na pinapasukan din natin. Anyways, ayun na nga, next step na tayo. Kailangan na mag-proceed si Lucas for therapy. Require na ako kung magkano ba per session niya. And then, may nakita ako na malapit lang dito sa amin. Pero yung payment sa assessment niya is nasa 2,200 and then yung first session niya is 1K. So, yung 1K na yan is twice a week kami magte-therapy. Isip ko pa lang yung gastos pero sabi ko parang hindi ko alam kung saan ko kukunin yun. Pero grabe, God is good. Nag-pray ako, sabi ko, Lord, ayan, hanggang umiyak eh. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng tao na makatulong sa akin. O di kaya magpadala ka dito ng tao mo na makatulong sa akin or turuan mo ako kung anong gagawin ko. And then that time, nag-i-scroll ako ng phone ko. Pansunod ko yung mga emails ng pwede kong malapitan. And then, ayun na nga, i-compose my email. Sabi ko, ganun. If merong program para sa ganito. And then, ayun, kinabukasan, may nag-reply sa akin. Tapos nasagot ni Lord, ang bilis nilang mag-reply. Nag-reply sila na ganito yung gawin ko, ganito yung requirements na isa-submit ko para ma-receive yung assistance nila. And then, after our few conversations sa email, tinawagan ako nila na pupunta na ako. I-receive ko na daw yung assistance na ibibigay nila. Ayun, binigay nila na assistance ay lubos ko talagang pinasasalamatan. Kahit hindi niya naman lahat ma-compensate yung buong gastusin ko para sa therapy ni Lucas. At least, almost half mako-covered niya doon sa assistance na binigay nila sa akin. Kaya, grabe. Never underestimate the power of prayer. God is good. God will provide. Kaya happy ako na mag-start na si Lucas sa pagte-therapy. And I'm hopeful talaga sa development ni Lucas. And I'm thinking for our next month therapist naman. So, sabi ko saan ko na naman ito kukunin. Still, I trust it all to God. Yes, sabi ko, I have a bigger God. He will provide. Kung kaya namin ito ng anak ko kasi nandun siya. At hindi ko ikinaya na yung anak ko is merong autism kasi ako lang ang meron siya. Ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Kailangan niya ako. Pasensya na, iyakan talaga. Kaya sa mga mami dyan na may mga pinagdadaanan din sa anak nila, laban lang tayo. Kailangan talaga tayo ng anak natin. God bless everyone. Padayon. Alam ko, each one of us is may mga struggles sa life. Kaya, wag mawala ng pag-asa. Kumapit. Maniwala. Magtiwala sa taas. Alam ko, hindi tayo papabayaan. Ipapanalo talaga tayo niya sa laban ng ating buhay. Kaya, padayon. Ay maniwala, magtiwala sa kanya kasi nga alam kong hindi tayo pababayaan ng nasa taas. Ipapanalo tayo niya sa buhay. Yun lang, padayon.